Okay. Ang title ng kwentong ito ay Simeon, ang Espantapaharos. O para mas pamilyar sa pandinig nyo, Scarecrow, tagabantay ng palayan. Naranasan mo na ba maglakad sa gabi sa malapit sa palayan o maisan? Yung tunog ng hangin na humaplos sa mga dahon ng palay, biglang parang humihinto. At makakarinig ka ng mga kakaibang tunog. Parang marupok na kahoy na pumuputok. Wala namang kawayan sa paligid. Hindi mo agad mapapansin. Pero sa paligid ng mata mo, yung Espantapaharos o mas pamilyar nga sa pandinig nyo ay Scarecrow. Parang mas malapit na sa'yo kaysa sa dati. Ganun ang ikikwento ko sa inyo ngayon. Parang yung kwento ng manikang kahoy na nabuhay. Tapos pag nagsisinungaling, humahaba yung ilong. Parang ganun lang. Pero, horror story to. Hindi to fairy tale. Pero teka, bago ko umpisahan ng kwento, kung bago ka sa channel na to, welcome sa Dilaw na Kandila. Nagsishare kami ng mga kwentong kababalaghan, kwentong mga supernatural, action horror story, dark hero, anti-hero team, tragic good monster gone bad, mga ganong tipo, na may twist sa visuals. Yung tipong 90s comics, para ka lang nagbabasa o nakikinig ng comics. Kaya kung fan ka ng mga ganitong klaseng horror story, mag-subscribe ka na at umpisahan na natin ang kwento. Sa Nueva Ecija, sa may panan ng bundok, may isang baryo na ang yaman ay nasa lupa. Palay ang kabuhayan. At bawat anihan ay parang pistang pinaghirapan ng 4 na buwan. Ito ang ginto ng mga magsasaka. Pero para kay Mang Lando, hindi laging masaya ang tag-ani. Madalas, mas marami pang nawawala kaysa napapakinabangan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, tinatanaw ang malawak na palayan na binabayo ng hangin. Dumating ang asawa niya, si Aling Rosa. May dalang maliit na lampara. Lando, 3 sako na naman nang nawala kagabi. Paano na to? May utang pa tayo kay Caselo. Hindi agad sumagot si Lando. Napatingin lang siya sa malayo, sa isang Espantapaharos na nakatayo sa gitna ng bukid. Hindi yun bago. Gawa sa lumang damit, sombrero at sako ng bigas na ginawang ulo. Panakot yun sa mga uwak at sa mga ibong kumakain o tumutuka sa mga palayan. Pwede ring panakot sa mga batang nagtatakbuhan sa gabi. Ang totoo, may matagal ng problema si Lando. Hindi lang sa magnanakaw kundi sa kapitbahay niyang si Mang Basilio. May mga chismis na mangkukulam daw ito. Laging may alaga raw na uwak. At tuwing may nagkakasakit sa baryo, parang laging may kinalaman siya. Hindi lang si Lando ang naniniwala dito, kundi lahat ng buong barangay. Pero sa probinsya, ang chismis mas mabilis kumalat kaysa sa hangin. Kinabukasan, malakas ang hangover ni Mang Lando. Nakatulog siya sa ilalim ng punong kalamagi dahil sa kalasingan kagabi. Hindi na siya nakauwi. Habang naglalakad siya sa gilid ng palayan niya, may nakasalubong siyang isang matandang estranghero sa daan. Payat, sunog ang balat sa araw, at may daladalang kahon na gawa sa kahoy na parang may insenso. Nagpakilala siya bilang si Mang Erning.
isang antingero na naglalakbay sa mga baryo para mag-alok ng proteksyon at kung ano-ano pang mga pwedeng ibenta. Sarili niyang gawa ang mga yon. Marami akong nakikitang ganyan. Sabi niya habang nakatanaw sa espantapaharos ni Lando. Pero hindi lahat effective. Napakunot ang noo ni Lando. Ngumiti lang si Mang Erning at binuksan ang kahon. Sa loob, may maliit na amuletang gawa sa bakal na may ukit ng mga lumang letra na hindi mabasa. Ito, bibigay ko to sa mura lang. 500. Ilagay mo dyan sa espantaharos mo. Sinisigurado ko sa'yo gaganda ang ani mo at walang makakagalaw sa mga palay mo. Alok nito kay Mang Lando. Sa araw na yon, lutang si Lando dahil sa hangover. At dahil meron ding paniniwalang konti si Lando sa mga anting-anting at mga superstitious belief, kaya pinatos niya ang offer ni Mang Erning. Baka pwede rin itong makakontra sa mga malas, sabi niya. Pagdating ng hapon, dinala niya ito sa bukid. Binuksan niya ang sako ng ulo ng espantapaharos. Inilagay ang amuleta sa loob ng dibdib nitong puno ng dayami. Nang isara niya, sumipol ang hangin. Mahaba, malamig. Kinagabihan, habang natutulog sila, may narinig si Lando mula sa labas. Tunog ng kaluskos sa damuhan. Hindi siya agad bumangon, pero nang marinig ang biglang pagsigaw ng isang lalaki, napalingon siya sa bintana. Hoy! Ano yan? Ba't bigla-bigla kang sumisigaw dyan? Pasigaw ni Lando sa lalaki. Yung lalaki na natataranta. Ay, may aninong gumagalaw! Sa gitna ng palayan! Sabi niya, sabay takbo. Lasing mo lang yan! Pabirong sigaw ni Lando sa lalaking tumatakbo. Kinabukasan, nagulat ang mga kapitbahay. Nakabaluktot ang leeg. Parang inikot ng kung anong malakas na kamay yung isang lalaki sa daan. Walang nakakita kung paano nangyari. Tahimik lang ang lahat. Walang suspect o walang pwedeng pagbintangan. Wala pa sa ngayon. Lumipas sa mga araw, parang nagbago ang pakiramdam ng bukid sa gabi. Dati tuwing hating gabi may maririnig kang yabag ng tao. Mga aso na tahol ng tahol o kaluskos ng mga sako habang dinadala ang mga nakaw na bigas. Ngayon, tanging hangin lang at huni ng palaka ang maririnig mo. At si Simeon, oo, iyon na ang tawag ni Lando sa espantapaheros. Laging nakatayo, parang bantay na hindi natutulog. Minsan, habang nagbubungkal si Lando, lumapit ang anak niyang si Junjun. Tay, bakit parang nakatingin lagi si Simeon sa atin? Napatawa lang si Lando. Guni-guni mo lang yan, Jun. Ngumiti si Junjun pero hindi rin nawala ang kaba sa mukha niya. Isang gabi, habang nag-aayos si Lando ng kulungan ng mga manok, napansin niyang nakatingin si Simeon sa direksyon niya. Pero ang ulo nito bahagyang nakatagilid, nakaharap sa kanya. Tapos yung katawan nakaharap sa ibang direksyon. Parang nakatingin at nakikinig. Hindi niya alam kung bakit, pero sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Walang kaba sa bawat gabi. Pero sa mga sumusunod na linggo,
Doon nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Parang may humahaplos na lamig sa balat ng mga tao tuwing nadadaanan ang palayan ni Lando. At kung noon, insecure lang si Mang Basilio, yung kapitbahay ni Lando, sa tuwing dumadaan sa harap ng bahay ni Lando, ngayon, parang may apoy na sa mga mata nito. Inggit sa mga ani ni Lando. Madami at masagana. Isang umaga, habang nagdidilig si Lando, dumaan si Basilio. Nakadapaong isang uwak sa balikat niya. Kumikiling-kiling ang ulo. Mukhang maganda ang ani mo, Lando. Nakabili ka pa ng medyo ektaryang lupa. Sabi nito na may ngiting hindi abot sa mata. Parang hindi swerte yan, Ikaw lang maganda ang ani. Kaming mga ibang magpapalay, krisis. Hindi sumagot si Lando. Pero ng araw ding yon, yung medyo magdadapit hapon na, si Junjun na masigla lang kaninang umaga ay biglang nilagnat. Sumasakit ang kasukasuhan at nagsususuka. Sa una, iniisip nilang simpleng trangkaso lang. Pero pagdating ng gabi, nagsimulang umiyak si Junjun. Humahabol ng hininga. Parang may humahaplos sa kanya mula sa ilalim ng banig. Kinabukasan, nanlilimahid siya sa pawis at may bahagyang itim sa paligid ng mata. Kinakagat din niya ang labi niya tuwing may naririnig na kumakaluskos sa labas ng bintana. "Basilio!" bulong ni Rosa habang pinupunasan ng pawis ng anak. Laging nakakaaway ng tatay ko noon yan. Kilala ko yan. Ganyan siya kapag may gusto siyang gantihan. O pag may kinokursonada. O may kinakainggitan. "Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang magbintang, Rosa," sabi ni Lando. Pero halata na lang sa mata niya na tama ang kutob ni Rosa. Ilang gabi na, hindi pa gumagaling si Junjun. At gabi-gabi, habang lahat ay tulog, may tunog ng kuko sa dingding. Parang may nag-ukit mula sa labas. Dahan-dahan. Hindi makita ni Lando kung sino. Pero isang gabi nang tumingin siya sa malayo, napansin niyang wala si Simeon sa pwesto niya. Kinabukasan, may chismis na kumalat. Patay na ang kambing ni Basilio. Hindi lang basta patay, gutay-gutay ang katawan at parang may malalaking kamay na naghiwa rito. Walang gustong magbanggit ng pangalan pero lahat pare-parehong tumingin sa bukid ni Lando. Makalipas ang ilang araw, nang makabawi na ng kaunti si Junjun, may isang tanod na dumaan sa bahay nila. Matangkad, brusko, at medyo mayabang ang tindig. "Lando," sabi nito, "may nag-report na nakita daw ang anak mo sa kiskisan. Tinatakbo ang supot ng isang abono." Sabi niya na walang pakundangan. Hindi pinatapos ni Landong sasabihin ng tanod. "Boss, kagagaling lang ng anak ko. Galing sa sakit yan. Ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Ay nakahiga pa." Sabi ni Lando ng padabog. Walang nagawa ang tanod. Umalis na nakakunot ang noo. Kinagabihan, natagpuan ang katawan niya sa gitna ng palayan. Nakabitin sa isang kahoy ang braso niyang nakalaylay. At ang lieg, parang wala ng buto. Mas dumadami na ang bulong-bulungan. Minsan, tuwing dumadaan ka sa harap ng bukid, makikita mo si Simeon nakatayo sa gitna, pero nakaharap sa baryo. Hindi sa mga ibon, hindi sa palay, kundi
sa mga tao. Nang maramdaman marahil ni Basilio na tinutumbok na siya ng lahat ng pangyayari, o baka siya ang mapagbintangan sa mga nangyayari dahil sa mga gawain niya, napraning siya. Kaya nagsimula itong gumawa ng mga ritual. May usok na sinusunog na yerba sa bakuran gabi-gabi. May mga salitang binubulong habang nakapikit. Hawak-hawak ang uwak na alaga. Simula noon, nag-umpisa uling sumpungin ng sakit si Junjun. Pero hindi na lang basta sakit. Minsan nag-i-sleepwalking siya. Lumalabas ng bahay pero laging napipigilan ni Lando at Rosa. Pero isang madaling araw, may nakakita sa bakuran ni Basilio na parang may dumating na bisita. Silueta lang ang nakita. Matangkad, mahahaba ang braso. Kinabukasan, wala na yung uwak ni Basilio. Mga ilang piraso lang ng balahibo ang natagpuan. At ang bakuran niya ay may mga malalalim na marka, parang nilakaran, pero hindi footprints ng tao. Yun na rin ang huling gabing nakita si Basilio na buhay. Nakatayo sa gitna ng bakuran niya. Hawak ang patalim, parang may hinihintay. Pero ayon sa isang lasing na nakakita mula sa kalsada, may lumabas daw mula sa bukid. Isang figura na mahaba ang braso, payat, at may ulo ng sako na nakangiti. Parang ginawang maskara daw. Tinagataga daw ni Basilio ng itak. Tapos tumakbo si Basilio na parang takot na takot habang nagbabanggit ng mga orasyon. Tuloy-tuloy siya sa pagtakbo at pagsigaw. Nadadapa-dapa pa nga daw. Pero mabilis na nahabol siya nung figura. At sa isang iglap, hinawakan ang balikat ni Basilio. Itinaas siya sa ere na parang bata na walang kahit na anong bigat. Kasunod nito, tunog ng butong nabali. Yung lasing na nakasaksi, tumakbo na rin sa takot. Yun lang ang nakita niya. Kinabukasan, natagpuan si Basilio sa mismong dulo ng Pilapil. Walang ulo at sa tabi ng katawan niya, nakasabit sa kawayan ang sako ng ulo ng isang espantapaharos. O sabihin na lang natin siguro, ulo na ng tao yung nandun sa sako. Lahat ng tao sa baryo natakot. Ikaw ba naman makakita ng napugutan ng ulo? Kahit na si Basilio yun, na maraming kaaway at napagbibintangang mangkukulam. Totoo man o hindi na mangkukulam siya, karumal-dumal ang ginawa sa kanya. Kung sino man ang gumawa nun, mas nakakatakot pa yon kesa sa mangkukulam. Sa bawat gabing lumilipas, lalong lumalaki ang kaba ng mga tao. Lahat ng tao pare-parehas na kinakatakutan na may killer sa lugar o psychopath. Sabi pa ng iba, baka daw may aswang. Kasi simula nang mamatay si Basilio, sunod-sunod na ang namatay. Lahat may koneksyon kay Lando. Minsan, isang kapitbahay ang nagreklamo lang tungkol sa patubig sa palayan ni Lando. Kinabukasan, natagpuan na itong patay. Nakatapa sa harap ng sariling bahay. Nakalublob ang ulo sa balde ng tubig. Parang pinilit manatili roon hanggang mawala ng hininga. Walang nakakita kung paano nangyari, pero sa tabi ng bangkay, may naiwang hibla ng dayami. Isang gabi naman, habang nag-iinuman ang apat na kabataang lalaki sa gilid ng kalsada, nagpiro ang isa. Abre, nakita niyo ba si John? Naglalakad na nakatulala. Baka sinasapian.
Tumawa sila ng malakas, pero kinabukasan, isa lang sa kanila ang nakauwi. Yung tatlo natagpuan sa gitna ng pilapil. Nakahilera ang katawan at pare-parehong wala ng ulo. Ang natirang buhay, hindi na nagsasalita kahit isang salita mula noon. Sa bahay ni Lando, dumoble ang tensyon. Si Rosa, halos hindi na lumalabas. Si Junjun naman, mas lalong nagkukulong sa kwarto. Ayaw nang dumungaw sa bintana. Pero si Lando, napapansin niyang nag-iiba-iba ang direksyon ng ulo ni Sempion oras-oras. Minsan nakatingin sa kanluran, minsan sa silangan, pero madalas sa bahay nila. May mga gabi ring naririnig niyang may kaluskos sa ilalim ng bahay, tapos biglang hihinto. Para bang may nakikinig sa kanila mula sa dilim. Isang gabi, kinausap siya ni Rosa habang tahimik silang kumakain. Lando, tanggalin mo na yung espantapaharos mo sa palayan. Naaalibadbaran ako, parang laging nakatingin. Tumatayo ang balahibo ko kapag tinitignan ko siya. Parang may matang nakatingin pabalik sa akin. Hindi agad sumagot si Lando. Alam niyang tama ang asawa niya. Pero naalala rin niya ang lahat ng gabi na nagigising siyang walang kaba. Lahat ng gabing ligtas ang pamilya niya. Naalala niya rin ang pag-asenso nila. Baka sa Simeon yung swerte. Tapos sabi niya, hindi, wag na, swerte yan. Mahina niyang sagot. Saka, baka malasin tayo pag tinanggal ko yan. Saka, baka magtampo. Papiro pa niya, padagdag. Pero isang gabi, sumapit ang pinakamalakas na ulan ng buwan na yon. May mga yabag sa labas ng bahay. Hindi lang isa o dalawa. Nang sumilip si Lando sa bintana, may 10 lalaki, armado ng gulok, itak, at mga torch. Lando! Lumabas ka dyan! Alam naming ikaw ang pumatay sa mga tao dito. Sigaw ng isa. Pinagtago ni Lando ang mag-ina niya sa kwarto. Lalabas na sana si Lando hawak ang itak niya. Pero bago pa siya makalabas at makasagot, may kumalabog sa lupa. Sa may likuran ng mga lalaking yon, isang aninong mas matangkad kaysa sa lahat sa kanila. Nakapakat ang buto at dayami sa ilalim ng basang lumang damit nito. Ang ulo nito nakatagilid, may burlap na nakangiting walang emosyon. Mula sa dilim, humakbang si Simeon. Walang ingay. Ang mga yabag, tanging tunog lang ng ulan na tumatama sa dayami. At sa loob ng ilang segundo, sumabog ang sigawan. Isang lalaki ang tinamaan sa dibdib. Tumalsik sa putikan na parang laruan. Isa pa ang tinaga gamit ang sariling gulok. At ang isa, hinawakan lang sa ulo, sa kapiniga. Parang niyugyog ang buko hanggang mapisa. Hindi tumigil si Simeon. Hindi siya hinihingal, hindi siya napapagod. Hindi rin siya lumilingon kung may susunod pang atake. Natataga ng mga lalaki si Simeon pero parang walang epekto. Wala itong buhay, hindi namamatay. Isa-isa silang nagbabagsakan sa basang lupa hanggang sa wala nang gumagalaw. Sa gitna ng ulan, nakatayo si Lando. Hawak ang lampara, nakatulala. Tumitingin sa kanya si Simeon na walang emosyon. Naka-steady lang, parang naghihintay ng susunod na utos. At doon napagtanto ni Lando na yung espantapaharos niya
ang salarin sa mga patayan sa baryo. At naisip niya na hanggat nandyan si Simeon, walang katapusan ang dugo. At kung hindi niya ito titigilan ngayon, wala nang matitirang buhay sa baryo. Kaya kahit nanginginig ang kamay niya, kinuha niya ang mga galon ng gasolina mula sa kamalig. Lumabas siya sa gitna ng palayan, sumisid sa ulan at itinapon ang laman ng galon sa malawak na bilog sa paligid ni Simeon. Hindi ito gumalaw, para bang pinapayagan siya. Nang sinindihan ni Lando ang posporo, umilaw ang paligid. Malaki at mapupulang apoy na nilamon ng dayami. Tumayo lang si Simeon sa gitna. Tinutupok ng apoy mula sa lahat ng direksyon. At bago tuluyang matupok, humakbang ito papalapit kay Lando. Hindi para patayin siya. Tumayo siya sa harap ni Lando, nakabukaka ang braso para protektahan si Lando sa papalapit na apoy. Hindi rin gumalaw si Lando. Nakatulala lang na nakatitig kay Simeon. Hanggang sa gumuho ang katawan nitong abo at natira na lang ang amuleta sa putik. Pinulot ni Lando ang amuleta at itinapon sa malapit na ilog. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Wala nang nawawalang tao. Hindi na tahimik ang gabi sa paraang nakakakilabot. Pero isang araw, nang magpapatanim ulit si Lando, napansin niya ang bagong tayong espantapaharos sa gitna ng palayan. Malapit sa bukid niya, parehong-pareho ng itsura, parehong burlap ng ngiti, at walang umamin kung sino ang gumawa. At dito na nagtatapos ang kwento. Maikli lang pero may laman, di ba? Ang kwento ni Simeon ang espantapaharos ng Nueva Ecija. Hindi lang tungkol sa kababalaghan, tungkol din ito sa hangganan ng katapatan, sa bigat ng utang na loob, at kung paano minsan sa kagustuhan nating protektahan ang ari-arian at pamilya natin, tayo mismo nagdadala ng panganib sa kanila. Minsan lang naman. Napaka-interesting ng kwento, no? Ito tungkol sa isang espantapaharos na naging tagapagbantay hanggang maging tagapagpatay. Di ba? Ano masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ganitong usapan? Huwag kalimutang mag-subscribe. Nagpabahagi kami ng creepy, real-life horror at mystery stories 3 beses sa isang linggo. Kape, kwento at kilabot. Ganyan tayo dito. Kung gusto nyo naman ng mga solid immersive storytelling, nag-upload kami niyan. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Suportahan nyo itong YouTube channel natin. Meron din tayong Facebook. Nagpo-post ako doon ng mga raw stories. Pwede nyong basahin. Meron din akong Wattpad. Parehas din. Dilaw na kandila. Maraming salamat ulit. Bye-bye.